Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Shane Proterponer at sa video na ito ay tatalakayin ko ang komunikasyon sa akademikong Filipino, isang mahalagang asignatura na humuhubog sa ating kakayahan bilang mga mag-aaral at bilang mga hinaharap na guro. Ang focus ng talakayang ito ay kung paano nagagamit ang wikang Filipino sa mataas na antas ng kasanayan at kahusayan, lalo na sa akademikong konteksto, pagtuturo at paghahanda para sa licensure examination for teachers o LET. Sa pagtatapos ng video na ito, inaasahang mauunawaan ninyo ang kahulugan at papel ng wikang Filipino. Maisa-isa at maipaliwanag ang mga sangkap ng gramatika, ponolohiya, morpolohiya, syntax at semantika. Mauunawaan ang kaibahan ng kakayahang panglingwistika at kakayahang komunikatibo. Makikita kung paano ito lumalabas sa aktwal na komunikasyon at LET-type question. Mga batayang konsepto sa pag-aaral ng wika. Una, pagbibigay. Kahulugan ng wikang Filipino. Ang wikang Filipino ay maaaring unawain sa iba't ibang pananaw. A. Bilang isang wika. Ito ay sistema ng tunog, salita at tuntunin na ginagamit ng tao sa pag-iisip at pagkikipag-usap. Halimbawa, kapag nagsasalita ka ng Filipino, kusang lumalabas ang wastong ayos ng pangungusap kahit hindi mo iniisip ang tuntunin. Bilang pambansang lingua franca. Ang pambansang lingua franca ay wikang ginagamit upang magkaunawaan ang mga Pilipinong may iba't ibang katutubong wika. Halimbawa, ang isang Ilocano at isang Cebuano ay nag-uusap gamit ang Filipino. Bilang wikang pambansa, ayon sa 1987 Constitution Artikulo 14, Section 6, ang Filipino ang wikang pambansa na patuloy nililinang at pinapayaman. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at identidad ng bansa bilang wikang opisyal. Sa Section 7, itinakda ang Pilipino at Ingles ang mga wikang opisyal ng Pilipinas para sa komunikasyon at pagtuturo bilang medium ng edukasyon. Dahil dito, ipinatupad ang bilingual education policy, kung saan ginagamit ang Filipino at Ingles bilang wikang panturo. Layunin, mahusay sa Filipino, kompetente sa Ingles, handa sa lokal at global na pangangailangan. Bilang disiplina o aralin, ang Filipino ay hindi lang panturo, kundi isang asignatura mula elementarya hanggang kolehiyo. Wika bilang behikulo ng kaisipan at komunikasyon. Ginagamit ng tao ang wika sa pag-iisip, sa pakikipag-usap sa iba, sa pakikipag-usap sa sarili. Ibig sabihin, ang wika ang daluyan ng ating damdamin, ideya at kaalaman. Ganap na pagkatuto ng wika. Kapag ganap nang natututunan ng tao ang kanyang wika, kaya niyang bumuo ng walang limitasyong pangungusap. Nauunawaan niya kahit unang beses pa lang marinig. Ito ang patunay na ang kaalaman sa wika ay likas at sistematiko. Dalawang kakayahan sa pag-aaral ng wika. Kakayahang panglingwistika o linguistic competence. Ito ay ang kakayahang bumuo ng wastong pangungusap, sumusunod sa tuntuning pambalarila. Halimbawa, alam mong mali ang "ako ay kumain kahapon bukas". Ang isa ay kakayahang komunikatibo o communicative competence. Ito ay ang kakayahang gumamit ng wika ayon sa sitwasyon, maging magalang, angkop at epektibo. Halimbawa, iba ang pananalita ng kaibigan at sa punong guro. Grammar at subconscious knowledge. Ang grammar ay nasa subconscious ng tagapagsalita. Ito ang dahilan kung bakit kahit bata ay marunong magsalita ng tama kahit hindi pa tinuturuan ng formal na tuntunin. Mga sangay ng gramatika. Una, ponolohiya. Ito ay ang pag-aaral ng tunog ng wika. Ponemang segmental. Ito ang tunog
na may katumbas na letra. Meron itong katinig at patinig. Katinig, nakabatay sa paraan ng artikulasyon at punto ng artikulasyon. Patinig, may 5 patinig ang Filipino. Ang A, E, I, O, U. Halimbawa, babae, babai. Hindi nagbabago ang kahulugan. Diptongo, pinagsamang patinig at malapatinig na W at Y. Halimbawa, bahay, reyna, tuloy. Cluster o kambal katinig, karaniwang nasa salitang hirang. Halimbawa, bruha, droga, globo. Punemang suprasegmental. Ito ay ang diin, tono, haba, at antala. Ang diin o stress, ang diin ay ang lakas o bigat ng bigkas sa isang patinig na salita. Nagbabago ang kahulugan ng salita depende kung saang pantig inilagay ang diin. Halimbawa, bata, batang tao. Bata, babaeng katulong. Sama, kasama. Sama, masama. Makikita na ang pagbabago ng diin, nagbabago ang kahulugan ng salita. Pangalawa ay tono o pitch sa Ingles o intonasyon. Ang tono ay ang taas o pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng salita o pangungusap. Ginagamit ang tono upang ipahayag kung ang pangungusap ay pahayag, tanong, utos o damdamin. Halimbawa, pupunta ka bukas. Pababang tono, pahayag. Pupunta ka bukas, pataas na tono, tanong. Pareho ang salita, ngunit nag-iba ang kahulugan dahil sa tono. Pangatlo ay haba o length. Ang haba ay tagal ng pagbigkas ng tunog o pantig. Ang mas mahabang bigkas ay maaaring magpahiwatig ng diin, damdamin o kahulugan. Mga halimbawa, aba, pagtataka. Aba, pag-aalinlangan o pang-iinis. Mas mahaba ang bigkas, mas may emosyon ang ipinahahayag. Ika-4, antala o hinto, o sa Ingles, pause. Ang antala ay pansamantalang paghinto sa pagsasalita. Ang maling hinto ay maaaring magdulot ng kalituhan o maling kahulugan. Halimbawa, hindi, siya ang may sala. Hindi siya ang may sala. Nagbabago ang kahulugan dahil sa lugar ng hinto. Ang salitang kasama ay nagbabago ang kahulugan kapag binago ang haba. Dumako naman tayo sa morpolohiya, ang pag-aaral ng pagbuo ng salita. Paraan ng pagbuo ng salita. May salitang ugat, kagaya na laman ng sariwa, paglalapi, napakasariwa, pag-uulit, maganda-ganda, pagtatambal, silid, aklatan. Yan ang mga isa sa halimbawa, mga pagbabagong morpoponemiko, asibilasyon, pang plus bansa equals pambansa, pagkakaltas, bili plus han equals bilhan, pagpapalit, ano-ano. Mga salitang pangnilalaman o content words. Ang mga salitang pangnilalaman ay mga salitang may ganap at tiyak na kahulugan kahit nag-iisa. Sila ang tagapagdala ng pangunahing ideya o mensahe sa pangungusap. Kung aalisin ang mga salitang pangnilalaman, mawawala at magiging malabo ang kahulugan ng pahayag. Mga uri ng salitang pangnilalaman. Mga nominal. Ang nominal ay tawag sa anumang salita o parirala na gumaganap tulad ng pangalan sa pangungusap. Ibig sabihin, maaari itong maging paksa, layon o simuno. Hindi lamang pangalan ang nominal, maaari ring maging nominal panghalip, panguri, pandiwa o parirala kapag ginamitan ng pananda tulad ng ang. Pangalan. Ang pangalan ay salitang nagsasaad ng pangalan ng tao,
hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari, ideya o konsepto. Ang pangalan ay pinapayak ng nominal. Ito ang karaniwang pinag-uusapan sa pangungusap. Sa Filipino, ang pangalan ay hindi nagbabago ng anyo batay sa kasarian o bilang. Ngunit nagkakaroon ng tungkulin sa tulong ng mga pananda tulad ng ang, ng, at sa. Mga uri ng pangalan. Una, pantangi, tiyak na pangalan ng tao, lugar o bagay. Halimbawa, Maria, Pilipinas, Mayon, Jose Rizal. Pangalawa, pambalana. Karaniwang pangalan ng tao, hayop, bagay o pook. Mga halimbawa, guro, bata, paaralan, bundok. Iba pang pag-uuri ng pangalan. A. Ayon sa anyong pisikal, konkreto, nahahawakan, kagaya na lamang ng lapis, mesa at libro. Di konkreto naman, di nahahawakan. Halimbawa, kaligayahan, talino, galit. B. Ayon sa bilang. Isahan, bata. Maramihan, mga bata. Halimbawa sa pangungusap, ang guro ay nagtuturo. Naglinis ang bata ng silid. Malaga ang edukasyon. Panghalip, pangalan o pronoun ay salitang pumapalit o humahalili sa pangalan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit. Sa halip na uulitin ang pangalan, ginagamit ang panghalip upang maging maayos, magaan at malinaw ang daloy ng pahayag. Katulad ng pangalan, maaari rin itong maging paksa, layon o pagmamay-ari. Mga uri ng panghalip pangalan. Una, panao o personal pronoun. Ayon sa panauhan. Una, ako, kami, tayo. Ikalawa, ikaw, kayo. Ikatlo, siya, sila. Ayon sa kaso, pamatlig o patsa. Pamatlig o paksa. Ako, ikaw, siya. Paari, pagmamay-ari. Akin, kanya, kanila. Layon, akin, iyo, kanya. Halimbawa, siya ay masipag. Ibinigay niya ito sa akin. Pamatlig o demonstrative pronoun. Tumutukoy sa bagay batay sa layo. Halimbawa, ito, malapit sa nagsasalita. Iyan, malapit sa kausap. Iyon, malayo sa pareho. Ito ang aking aklat. Pananong o interrogative pronoun. Pananong or interrogative pronoun, ginagamit sa pagtatanong. Halimbawa, sino, ano, alin, kanino. Panaklaw, indefinite pronoun, hindi tiyak ang tinutukoy. Halimbawa, lahat, ilan, iba, bawat isa. Pangungusap, lahat ay may karapatan sa edukasyon. Halimbawa ng panghalip bilang nominal. Siya ang leader ng grupo. Pokus ng pandiwa. Ang pokus ng pandiwa ay ang ugnayan ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. Ipinapakita ng pokus kung alin sa mga bahagi ng pangungusap ang binibigyang diin. Mga uri ng pokus ng pandiwa at mga halimbawa. Pokus sa aktor. Ito ay tagaganap ng kilos. Naglinis ang bata sa silid. Pokus sa layon. Layong tinatanggap ng kilos. Nilinis ng bata ang silid. Pokus sa ganapan. Lugar ng kilos. Pinaglilinisan ng bata ang silid sa bahay. Pokus sa instrumento. Gamit sa kilos. Ipinanlinis ng bata sa silid ang walis. Pokus sa sanhi. Dahilan ng kilos. Ngayon sagutan mo ito. Anong uri ng pokus ng pandiwa? Ang pangungusap na ito. Nilinis ng nanay ang mesa. Mga salitang pangkayarian or functional words. Ang mga salitang pangkayarian ay mga salitang walang ganap na kahulugan kung nag-iisa, ngunit napakahalaga sa pag-uugnay, pagmamarka at pag-aayos ng mga salita, parirala at pangungusap upang maging malinaw
at maayos ang kahulugan. Hindi sila nagbibigay ng ideya, tulad ng pangalan o pandiwa, ngunit sila ang nagbibigay istruktura sa pangungusap. Ang mga pang-ugnay. Ang mga pang-ugnay ay mga salitang nag-uugnay ng salita, parirala, sugnay o pangungusap. Una ang pangatnig o conjunction. Ang pangatnig ay salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap na may kaugnayan sa isa't isa. Pangalawa ay ang pang-angkop. Ang pang-angkop ay salitang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan upang maging maayos at malinaw ang pagpapahayag. Pangatlo, pang-ukol. Ang pang-ukol ay salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip sa ibang bahagi ng pangungusap at karaniwang nagpapakita ng lugar, direksyon, oras o dahilan. Mga pananda. Ang pananda ay ang mga salitang nagpapakita ng tungkulin o relasyon ng salita sa pangungusap, lalo na kung ito ay paksa, layon o panaguri. Pantukoy o determiner. Ang pantukoy ay panandang nagpapakilala kung ang pangalan ay paksa, layon o pagmamay-ari. Mga uri ng pantukoy at halimbawa. Una, pantukoy sa paksa. Ang pambalada. Si at sina ay pantangi. Halimbawa, ang guro ay nagtuturo. Si Maria ay masipag. Pangawing. Ang pangawing ay salitang nag-uugnay sa paksa at panaguri sa pangungusap na walang pandiwa. Karaniwang pangawing at halimbawa. Una, ay. Ginagamit sa formal o pasulat na ayos. Halimbawa, ang guro ay masipag. Si Ana ay mabait. Syntax, pagbuo ng mga pangungusap. Sa Filipino, panaguri muna bago paksa. Ano nga ba ang panaguri at paksa? Paki-comment nga. Halimbawa, kumakanta si Martin. Panaguri plus paksa. Functional words ang nagbibigay linaw sa kahulugan ng pangungusap. Mali ang gamit ng pang-angkop, pantukoy o pangatnig, equals malabo o maling mensahe. Focus ng pandiwa. Ang focus ng pandiwa ay ang ugnayan ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. Ipinapakita ng focus kung alin sa mga bahagi ng pangungusap ang binibigyang diin. Mga uri ng focus ng pandiwa at mga halimbawa. Focus sa layon. Layong tinatanggap ng kilos. Nilinis ng bata ang silid. Focus sa ganapan. Lugar ng kilos. Pinaglilinisan ng bata ang silid sa bahay. Focus sa sanhi. Dahilan ng kilos. Focus sa instrumento. Gamit sa kilos. Ipinanlinis ng bata sa silid ang walis. Dumako naman tayo sa semantika, ang pag-aaral ng kahulugan. Mayroon itong denotasyon at konotasyon. Ano nga ba ang denotasyon? Literal o tuwirang kahulugan ng salita. Halimbawa, ahas, isang uri ng hayop na gumagapang. Konotasyon, di tuwiran o matalinhagang kahulugan ng salita. Ahas, halimbawa na lamang ay ang ahas, traidor o mapalinlang na tao. Mga ibang halimbawa, kagaya na lamang ng Pasko. Denotasyon, ika-25 ng Disyembre. Konotasyon, regalo, salo-salo o pamilya. Iba pang konseptong semantika. Una, synonym. Ang salitaang magkatulad ang kahulugan. Halimbawa, payak, simple, masaya, maligaya. Pangalawa ay antonym. Ang salitang magkasalungat ang kahulugan. Halimbawa, mataas, mababa, mainit, malamig. Ang pangatlo ay polysemy. Salitang may dalawa o higit pang magkakaugnay na kahulugan. Halimbawa, ulo, ulo ng tao, ulo ng balita. Ika-4, homophone. Ang salitang magkatulad ang tunog, ngunit magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, buhok, buhok sa ulo. Buhok,
buhok sa mais. Nagiging malabo ang kahulugan kung walang konteksto. Huwag kalimutan, synonym, payak, simple. Antonym, mataas, mababa. Polysemy, marka. Homophone, bangka. Kakayahang komunikatibo. Ang kakayahang komunikatibo ay ang wastong paggamit ng wika ayon sa layunin at sitwasyon. Tungkulin ng komunikasyon ni Gordon Wills. Ito ay ang layunin o dahilan kung bakit nakikipag-usap ang tao. Mga halimbawa ng tungkulin, magbigay ng impormasyon, mag-utos, magpahayag ng damdamin, manghikayat. Iba ang pananalita depende sa tungkulin. Ang pagkontrol ay pautos, pagbabahagi ng damdamin, pagkuha ng impormasyon, pakikipagkapwa, at paglikha ng imahinasyon. Gawin ang pagsasalita, pagbati, paghingi ng paumanhin, pagpapaliwanag, at pagkukwento. Gumagamit tayo ng Filipino sa pagtuturo, sa pakikipag-usap sa magulang, sa pagsulat ng akademikong teksto. Halimbawa, ang wastong paggamit ng focus ng pandiwa ay mahalaga sa instructional clarity. Tara na at mag-review. Ang Filipino ay sistematikong wika, may 4 na sangay, ang gramatika, at mahalaga ang kakayahang komunikatibo sa let at sa pagtuturo. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway nakatulong ang talakayang ito upang mas maunawaan ninyo ang komunikasyon sa akademikong Filipino. Patuloy ninyong hasain ang inyong kasanayan sa wika at tiyak na magiging handa kayo hindi lamang sa let kundi sa inyong propesyon bilang mga guro. Muli ako si Shane Brother Pahunar, nagmula sa Negros Oriental State University, Shatin Campus, BEd 3. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Filipino.